Dahil sa hindi mapigilang pagsikat, umabot na sa mga taga-Maynila. One of them is Don Araneta. So lagi nga siya naglalanding pa by helicopter doon sa aming subdivision. Hanggang later on, in-encourage niya ang tatay ko na mag-open outside Cavite, doon nga sa Quezon City ng restaurant. And that became our very first branch ng Josephine. And eventually, marami na ring restaurant that followed. Dati meron kami sa Pasay, but unfortunately, nasunog yon. But hindi naman sila nasiraan ng loob. Nagtaguyod pa rin silang makapagbukas ng a few more branches along Rojas Boulevard and one in Makati. Matapos silang magbukas ng iba't ibang branches at mataguriang home of fresh seafoods, binuksan naman nila ang kanilang huling branch sa Tagaytay, na siya na ngayong kanilang flagship restaurant. Mula sa entrance, agad mapapansin ang magandang istruktura ng restaurant na siyang orihinal na disenyo mula pa noon. Makikita natin yung award na nakuha namin sa Department of Tourism, Kalakbay Award for Best Restaurant of the Year. Ito ang picture ng aming lolo at saka lola, si Josephine at saka si Alfonso. At sa lahat ng branches namin, lagi kami merong imahin. Laging makikita yan sa lobby namin. Sa dining hall, kitang-kita ang magandang view ng Tagaytay. Ang seating capacity ng restaurant, ang main building is 280. Ang restaurant na to, usually on weekends, punong-puno. You'll have to wait for about 30 minutes to get a seat. Kaya normally, kailangan namin ng reservation para makakuha ng good seat. Itong isa sa mga binabalik-balikan ng mga guests dito sa Tagaytay, ang panoramic view namin na on a clear day, kitang-kita mo hanggang Mindoro. And then Laguna, kitang-kita mo rin. Pero sa ngayon, it's a bit cloudy, kaya di natin makikita. Dito, ginagawa rin namin ang mga weddings. Kaya dito hanggang mga 200 guests. Nag-extend tayo hanggang doon sa view deck. Tapos noon, ginagawa rin namin dito ang mga wedding ceremonies, na non-Catholic of course. Dito ginagawa namin sa view deck. Alamin na natin kung paano gawin ang kanilang bestseller, ang mutya ng Cavite. First, gagawa tayo ng roux. Ginagawa yan with butter and flour. Yung roux, huwag niyong gagawin masyadong brown. Ngayon, ihahalaw natin ang soup stock. Kaya natin mag-thicken yung soup with the roux. Ang soup stock, halo-halo na vegetable and seafood. Dapat natin hinahalo mabuti para maging smooth ang texture ng roux. Kasi kung hindi, magbubugal-bugal yan. Okay, o ayan, ayos na yung texture ng ating sabaw. Pwede na natin ilahok yung mga tanigi. Hipon, tahong, pusit, usually mga 5 minutes. Kasi pag na-overdone naman yung tahong, magiging makunat siya, hindi siya magiging maganda. Kaya hintayin lang natin maluto lang yung tahong. Ang bungad naming dish dito sa Josephine's, itong isa sa bestseller namin. Kaya yun din ang tinawag ng aming aunt na mutya ng Cavite. Ngayon, ihahalo na natin ang keso, tapos isasama na rin natin ang mga gulay, carrots, celery, and onions. Ngayon, bago namin i-serve, linalagyan namin siya ng fresh milk. Ready na i-serve ang mutya ng Cavite.